Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon ngayon pong umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan, na-miss ko rin po kayo. Ilang linggo din po na hindi tayo nagkita-kita, pero lagi ho tayong magkasama in the Spirit. Ano po? Para sa lahat ng mga nanay na hindi ko po personal na nabati noong Mother's Day, belated Happy Mother's Day po para sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga nanay, lahat ng mga mothers, sa lahat ng mga mamis. Palapakan nga po natin ang lahat ng mga nanay. Huwag ho kayong mag-alala mga tatay. Sa June, ano naman po kayo? Sa third week naman po ang Father's Day. Kaya po tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy po niyang pag-iingat, pagsama. Salamat po sa mga panalangin. At kahit po nandun tayo sa lugar po ng Milan, Italy, ay hindi naman po talaga actually pahinga na wala kang ginagawa. Kundi tayo pa rin ay connected sa mga ministries natin dito po sa Philippines. At salamat din po sa pagkakataon at tiwala na ibinigay po sa atin ng ating leadership na tayo po ay nakapagturo pa rin doon sa mga ilang mga JL chapters doon po sa Milan. Kaya po purihin ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Lord. Praise God. Bago po kayo umupo, pwede bang kamayan nyo yung katabi nyo at sabihin nyo, I'm glad you are here. God bless you more. Come on! Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo sa presence ng ating Panginoon. Mas maganda po kung kaya nating i-occupy ang mga upuan dito sa harapan. May mga bakanting upuan dito po sa harapan. Sana po wala munang nakaupo dyan sa likod. Lahat ng mga nandyan sa likod ay dito po tayo maupo sa unahan. Ayan po. So, ang mga upuan na yan ay para sa inyo, para sa ating lahat. At wini-welcome po natin ang lahat ng mga first-time guests natin. Lahat ng mga ngayon lang nakadalo sa gawain po ng ating Panginoon dito po sa Jesus is Lord Church Worldwide, dito po sa Calamba City, Laguna. So ngayong pong oras na ito, bago tayo dumako sa ating pong Holy Communion Service, ay makakarinig po muna tayo ng salita ng ating Panginoon, ng isang katuruan na may kinalaman sa ating tema. Ano nga po bang ating tema ngayong buwan ho ng Hunyo? Shall we all read? 1, 2, 3. Breakthrough gentleness that heals. Pwede po bang mas malakas, sabay-sabay? Breakthrough gentleness that heals. Ang matagumpay na kahinahunan. Ano po? Makapangyarihan po ang kahinahunan eh. Ito po ay nagpapagaling. Ito po ay nagbibigay ng pagpapala sa ating mga buhay. So, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Ngayon po ay June. Mamaya po magkakaroon tayo ng Holy Communion Service. At 6 months na po. Nasa gitna na po tayo ng taong 2026 at ilang buwan na lang ay anniversary na po uli natin. Ano po? Kailan po ang ating anniversary ng JL Church Worldwide? October 10. So ilagay na po natin yan sa ating mga schedule and let us begin to invite our families, our friends, our relatives, our classmates, schoolmates, o workmates po natin, anyayahan po natin ang buong barangay at pakihanda na ang ating mga adobo na baon. Ano po? Ayan po. So, kidding aside, ito po ay napaka-historic na pagdiriwang ng kabutihan, tagumpay ng ating Panginoon. Kaya ipanalangin po natin ang ating nalalapit na anniversary this coming October 10. Doon po ulit sa Luneta. So, ngayon po, ay in line with our theme, ito po yung aking magiging topic na rin po. It's about breakthrough gentleness that heals. At ito po ay ang gentleness ng ating Panginoon. Ito po ang pinakamakapangyarihan, ang kahinahunan, ang kabutihan, at ang pagiging mababang loob o kapakumbabaan
ng ating Panginoon. Siguro kung mayroong isang bagay na kailangan po natin ngayon ay yung maging mahinahon. Hello? Sa dami ho ng alingaw-ngaw at ingay sa ating kapaligiran, ingay sa politika, at iba't ibang klase ng awayan, bangayan, pagtatalo-talo, napakahalaga po na maunawaan natin, lalo na tayo ng mga Kristiyano, at syempre, ng lahat ng tao, na napakahalaga ng pagiging mahinahon. Ang ating Panginoong mismo ay napakamahinahon. Kaya po tayo ay narito dahil mayroong isang Diyos na nagpakita ng isang magandang halimbawa patungkol sa kahinahunan. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So tignan po natin ang aklat ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Pakibasa po natin ng malakas, sabay-sabay. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Sapagkat ang ibinibigay ng Panginoon sa atin ay espiritu, hindi ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili, self-control, or disiplina sa sarili. Ano po? Pagiging mahinahon, pagiging mababang loob. Tingnan din po natin ang Matthew chapter 5, verse 5. Isa ito sa Beatitudes na binanggit ng ating Panginoon sa kanyang pagtuturo. Basahin po natin sabay-sabay the Passion Translation. What blessing comes to you when gentleness lives in you? For you will inherit the earth. Wow! Napakadakilang pagpapala daw po pala ang mararanasan natin kapag mayroon tayong espiritu ng kahinahunan. Napakadakilang pagpapala daw ang matatanggap natin at mararanasan natin kapag mayroon tayong kapakumbabaan. Yan, di ba? At mayroon tayong kahinahunan. So hindi ibig sabihin na kapag ka parang ang tapang, ang lakas, maingay, sila yung matagumpay, sila yung magaling, ano po? Sila yung blessed, hindi po pala. But blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sa ibang translation, great blessings belong to those who are humble. No po? They will be given the land God promised. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. May dakilang pagpapala silang mararanasan at matatanggap nila ang pangako ng ating Panginoon. Sino po dito gustong matanggap ang mga pangako ng Diyos? Taas ng mataas ang kamay. Hallelujah! Ang isa pong susi, isang dapat na maging attitude ay gentleness, meekness. Ano po? Yung kababaang loob, kahinahunan. Ayan, ngayon maraming na-high blood. Bakit ho? Dahil sa nawawala ang kahinahunan. Minsan ay gustong makipag-away, di ba? Gusto nating magsalita. Pero alam niyo po, hindi naman ibig sabihin na kapag maingay, yun ang tama. Hindi ibig sabihin na kapag sumisigaw, ay yun ang tama. Ano po? Minsan, kahit tahimik ka, but deep in your heart, you're doing something, you're praying, and God knows what you are doing. God knows our hearts. In fact, God is greater than our hearts. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. So ano ba ang meaning nitong gentleness? Pakibasa nga po natin. The word gentleness comes from a Greek word, prautes, meaning mild. Mildness in dealing with others. Ano bang ibig sabihin ng mild? Banayad. Naalala nyo yung sabon na patalastas, banayad, di ba? Maganda sa kutis. Kaya ang kutis mo magiging malasutla, di ba? Di ba? Banayad yung sabon. Ano po? Ngayon parang wala nang banayad na sabon no? At minsan hindi na makabili ng sabon, kaya ang sabon na lang ay panlaba. Ay, hindi naman po siguro.
So, pag sinabing banayad, ay talaga naman pong maingat, di ho ba? Maganda sa pakiramdam. Ayan po. So, mayroon pong sinasabi sa Book of Psalms na ang Diyos natin kung magalit, banayad, di ba? Lipos ng pag-ibig, puno ng pagmamahal ang ating Panginoon. So yan po yun. And the Greeks use it when referring to people or things that demonstrated a certain soothing quality, like an ointment that took the sting out of a burn. Ang ibig sabihin daw po pala nito ay katulad ito ng isang tao. Ano po? Na parang nag hinahaplos para yung sugat mo nilalagyan ng ointment. Para yung sugat ay gumaling. Di ho ba? So, ganun daw po pala itong gentleness. It heals. So, it has something to do with politeness, pagiging magalang, courtesy, ano po, and kindness, kabutihan. Kung mapapansin po ninyo, itong mga nagiging topic natin, breakthrough peace, nung January, breakthrough love, nung February, breakthrough joy, breakthrough kindness, nung April, breakthrough faithfulness, nung May, ngayon breakthrough gentleness, ito po ay fruit of the Holy Spirit. Kasi nga, Holy Spirit breakthrough. Di ho ba? So, fruit of the Holy Spirit na nakalagay sa Galatians 5:22 to 23. Mayroon doong bunga ng gawa ng laman, mayroon din pong bunga ng Espiritu. At ang nais ng ating Panginoon, lalo nating maunawaan, mag-dive deeper tayo dito po sa bunga ng Espiritu na alam nating makapangyarihan. So, protests describe the controlled conduct of one who had the power to act otherwise. Katulad daw ng isang hari who chose to be gracious instead of a tyrant. Diba? Ang hari, pag nagsalita, hindi nababali. So, kapag pinili mo raw maging mabuti, mag-extend ng kabutihan, maging mababa, kaysa maging, ano bang tawag dito, maging abusado, ay tunay nga hong ito daw ang ibig sabihin ng gentleness. By definition, sabi po ni Cardinal John Henry Newman. Pakibasa nga po natin, sabay-sabay ulit. It is almost a definition of a gentleman to say that he is one who never inflicts pain. Ang ganda po nito nung nabasa ko. Ano po? Gentleman. Kaya nga ho, gentleman. Kasi gentle. Ang tanong, marami pa po bang gentleman ngayon? O, tingnan nyo kung yung katabi nyo ay lalaki, pakitanong, gentle ka ba? Ayan. Actually, kahit babae po dapat gentle din. Di ho ba? Kasi ang sinabi ni Henry Newman is, hindi ka nakakasakit dapat. Ayan. One who never inflicts pain. Ayaw mong makasakit ka ng damdamin. Pwede namang magsalita na hindi nakakasakit. Ngayon, grabe, sobrang sakit, no? Ang mga salitaan. Di ba? Agawan ng posisyon, agawan ng pwesto. Sobrang nakakapagod. Sabi ko nga po, pagka nakakapag-message ako or tumatawag, dahil kahit nung nandun po kami ay nagmi-meeting, may urgent na meeting, 3 meeting isang araw, no? Sa Islop, magbi-meeting, tapos imimit ko ang Laguna, imimit ko ang mga district pastors, via Zoom po yon. At imimit ko ang district, at sasabihin ko po dito sa Kalamba ang ilang mga importanteng mga information na dapat nating malaman. At sinasabi ni Sister Mel, naku, Pastora, napakainit dito, parang pugon, no? Parang pugon nitong mga nakaraang araw. Nung dumating po kami ay kahit papaano, medyo umuulan na po Ano po? So parang pugon. Kasing init ng politika. Diba? Napakainit na ang panahon, napakainit pa ng politika. Pero syempre, ang ginagawa po natin ay manalangin. So, ang ibig sabihin po nito, it is the character of the one who has the power to retaliate, yet remains kind. Ito daw po yung
ginagawa ng isang tao na kahit mayroon siyang karapatan o kapangyarihan na bumanat din, ano, na sabayan sa mga gulo at ingay, mas pinipili mong maging mabuti. Ano po, hindi natin sinasabi na yung mga mali, hayaan na lang natin i-tolerate, pero hindi naman lahat ng nasa post, sa Facebook ay dapat sagutin. Hindi naman dapat lahat ng provocation ay dapat patulan. Di ho ba? Kristiyano tayo, kailangan pa rin na makita ang pagiging mahinahon. Because we know and we believe na hindi naman yung ingay, hindi yung lakas ng boses natin ang makakapigil at makakapagbigay ng solusyon, kundi ang Panginoon na nakakarinig kahit mahiliit na panalangin, kahit mahinang panalangin, naririnig ng Panginoon. Therefore, we should pray. It is from such a spirit that the expression gentleman or gentleman arises. Dito po pala galing ho iyon. You don't want to inflict pain. Ano po? You choose to be kind instead of retaliating. So ano po ang God's gentleness? Tingnan po natin ito. Sabi po dito, the gentleness of God enables us to become better persons. Wow! Powerful po pala yung gentleness ng Panginoon. Di ba? Tinutulungan tayo nito. Pinapalakas tayo nito para maging mabuting mga tao. So we want to be better people, tama? Parang ayaw nyo. We want to be better persons. Amen? Amen po ba? Pero hindi madali. Kasi minsan natatangay din tayo ng mga damdamin natin. Minsan ang hirap. Ang hirap magpaka-Kristiyano. Grabe itong mga ito. Mali-maleta. At minsan fake news naman yung iba. So hindi mo na alam kung alin ng alin. Di ho ba kaya hindi pwedeng basta banat ka rin eh. Kinakailangan, winiway mo, ini-screen mo ang lahat ng bagay. Or else, pati ikaw maapektuhan. And you will not become a better person. You will become a bitter person. Di ho ba? Sa sama loob mo, anong mangyayari? Magkakasakit ka, ma-high blood ka. Nako, dahil dyan sa mga bagay na iyan. So when we sense this great gentleness, we rise to new spiritual stature and strength. Ang ganda, ang galing. Kapag naunawaan daw natin itong kadakilaan ng pagiging mahinahon, doon tayo matututo. At kapag natuto tayo, magmamature tayo. And we will rise to new spiritual level. Ano po? Spiritual stature. We will rise to greater heights. Greater spiritual level and strength. Doon ka raw titibay. Ano po? Sabi ng mundo, kinakailangan para makitang malakas ka, pakita mong macho ka, awayin mo sila lahat. Kwelyuhan mo sila lahat, di ba? Awayin mo lahat para makitang macho ka. Pero sa Lord, mapalad ang mga nagpapakumbaba. Humble yourselves under the mighty power of God, and in due time, He will lift you up in honor. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 6. Magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon at sa itinakdang panahon niya, ikaw ay kanyang itataas. Palapakan nga po natin ang mga salita ng Diyos. So ang kainahunan ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na maging mas mabuting tao. Diba? Tayo po ay lumalago, tayo po ay umaangat spiritually. So ano po yung nakikita natin na power ng gentleness? 4 na bagay. Bibilisan ko na lang po at magkakaroon pa tayo ng communion service. Ano po yung una? The power of God's gentleness. Pakibasa natin. God's gentleness brings redemption. Wow. Tama po. Ang kahinahunan ng Diyos, ito ay nagdadala, naghahatid ng katubusan sa ating mga buhay. Tinutubos tayo, natubos tayo dahil sa kahinahunan, kababaang loob, kapakumbabaan na ginawa ng ating Panginoon. Kaya po, humility is power.
Gentleness is power. No, it's because of Jesus' humility that we were saved. We are saved. We are redeemed. We are cleansed by the blood of Jesus na nagkatawang tao at naging alipin. Philippians 2 verse 7 and 8. Verse 8. Pakibasa po natin, sabay-sabay po. But emptied himself by taking, lakasan po natin, by taking on the form of a slave, by looking like other men, and by sharing in human nature. 8, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Kung babasahin po natin ang verses 5, 6, ganito daw tayo dapat mabuhay katulad ng halimbawa ng Panginoon. Na bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus siya ay nagpakumbaba at naging very gentle. At alam nating lahat ng ang ating Panginoon ay naglalakad sa Via Dolorosa hanggang papunta ng Calvary. Tuwis na po kaming nakapunta ng Israel. Nakita po namin yung mga lugar na yan. Nilakaran ng Panginoon. At habang pasan-pasan niya ang krus na napakabigat, ano po, ay tunay nga hong hindi nagrereklamo ang Panginoon. Napakahinahon niya. Kahit ang sakit-sakit na, nilalatigo pa. Ang dami ng latay. Nagkasugat-sugat na ang katawan niya. At habang siya ay hinahampas ng latigo, na ang nasa dulo ay bubog, sumasama ang laman, tumatalsik ang dugo. Pero ang Panginoon, ni himutok, wala. Walang narinig na reklamo. Ganon siya kababa. Naging slave, naging alipin, at naging masunurin hanggang sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa kanyang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan. Matutubos tayo at magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. That's how powerful the gentleness of God is. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Here, we see real gentleness set before us in human flesh by the Son of God. Pwede naman ang gawin na lang ng Panginoon, utusan na lang ang mga angels. Para ang mga angels na ang magligtas sa atin. Pero hindi eh. Grabe yung sacrifice. He endured the pain. He endured the cross. He suffered death. Ito ang pinakamataas na pagpapakita, pagdidisplay ng tinatawag na humility, ng kahinahunan ng ating Panginoon. Kaya po walang dahilan para magmalaki tayo. Walang dahilan para hindi tayo sumunod sa Diyos. Walang dahilan para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Tignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, grabe ang kahinahunan ng Panginoon. Nagtiyaga ang Diyos para sa iyo. Tapos tayo minsan, di tayo marunong magtiyaga. Mag-Bible study ka dyan. Naku, ang init. O, akayin mo si brother, si sister. Isama mo sila. Wala akong time. Di ba? Maliliit na bagay. Pero kung aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoon, wow, grabe. Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Mas malakas ho dyan, karapat-dapat ang Panginoon sa mas malakas na palakpak. This humility and meekness, the quiet awareness of who He is and the power He has at His disposal for the accomplishment of His ends. Yung kanyang meekness, very powerful. Akala ng dyablo, siya ay wala na, mahina na yung Diyos nyo. Mamamatay sa krus. Ayan, wala na, nalagutan na ng hininga. Pero ang hindi alam ng dyablo, yun ang magiging susi. Tinutupad lang ng Panginoon ang layunin ng Diyos. At sa bandang huli, ipinakita niya ang tunay na kapangyarihan. Hindi porke tahimik ay wala nang magagawa.
nag-iisip tayo minsan, kaya ka tumatahimik. Amen po ba? Hindi porke parang kawawa, api, wala nang lakas yan, wala na yan, wala nang maibubuga. Hindi po, dahil ang Panginoon, habang naglalakad sa krus ng Kalbaryo, naglalakad siya sa daan ng tagumpay. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. At siya pinako sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay, pagkatapos ng 3 araw siya ay muling nabuhay. Namangha! Nagulat ang buong impyerno, pati ang dyablo. Dahil buhay na buhay ang Diyos ng Kristyanismo. Amen! Kaya buhay na buhay ang palakpak ng mga Kristiyano. Buhay na buhay ang paglilingkod. Buhay na buhay ang pagsunod. Dahil tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dyan, when we sense how strong God is, we see how gentle He is to us in all our helplessness and sinfulness. Ano po? Dito pala, yung lakas pala ng Panginoon, ito yung kanyang gentleness ang naging lakas ng Panginoon upang sa ganon matulungan tayo sa ating kaawa-awang kalagayan, upang matubos tayo sa ating kasalanan. The strong are gentle, power and strength under control. Yan po ang pagiging gentle. Ano po? Choosing humility over harshness. Choosing humility over harshness. Pinipili natin ang maging mababa o may mababang kalooban kaysa sa kalupitan. At ito po ay isang kapangyarihan. Pangalawa po, anong sabi dyan? The power of God's gentleness. Pangalawa, God's gentleness makes us great. Wow, gusto ko yan, Pastora. Makes us great. Pero tignan po natin, ang kahinahunan ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng tagumpay. Nagpapadakila. Pero hindi dakila na makapangyarihan ka, na dakila ka, no, na pinupuri ka, no. Hindi yung ganon. Kundi it means increase. It means prevailing. It means victory. Yung gentleness ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. 'Di ba? Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mararanasan nila ang mga pangako ng Panginoon. And that is victory. Galit ang Diyos sa mga hambog. 'Di ba? God resists the proud, but He gives grace to the humble. James chapter 4, verse 7. 1 Peter chapter 5, verse 5. Galit ang Diyos sa mga hamblog. Ano po? Galit ang Diyos sa mga hambog. Subalit, nahahabag siya at pinagpapala niya ang lahat ng mga mapagpakumbaba. So let us choose to be humble every day of our lives. Palakpakan natin ang ating Diyos. Psalm 18:35. Ano po ang sabi dyan sa A Faithful Version, AFV? Pakibasa po natin, sabay-sabay, lakasan po natin. You have also given me the shield of your salvation, and your right hand has held me up, and your gentleness has made me great. Ito po ang sinasabi ni David. Ano po? Kinikilala ni David. David acknowledges the fact na ang Diyos ang dahilan, ang kabutihan ng Diyos, ang kahinahunan ng Panginoon, ang kadakilaan ng Panginoon, ang dahilan kung bakit siya ay nagtagumpay. Alam natin na si David, nagtatagumpay siya sa mga labanan. Naging dakilang hari siya, not because of himself, not because he is a mighty warrior, not because he is a wise king, but because of the gentleness of his God. Thy gentleness made me great. Thy gentleness has made me great. Sa ibang translation po, you give me your protective shield and your willingness to help. Kapag hindi willing ang Diyos na tulungan ka, hindi niya ipinakita ang kanyang paglilingkod at kababaang loob.
hindi magtatagumpay si David. Ganon din po sa ating lahat. Ano po? Hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito kung hindi tayo nililingap ng kabutihan ng Panginoon. Ilang beses po nating nabigo na ang Diyos. Pero wag niyong isipin po na kapag ka nagkamali kayo, hindi na kayo mahal ng Diyos. Nabigo mo ang Diyos ng isang beses ba? 2 beses? 3 beses? 4 na beses? Lumapit ka pa rin sa Diyos, magpakumbaba ka pa rin, 2 kamay kanyang tatanggapin. Ang sino mang lumalapit sa kanya, sa anumang kaparaanan, hindi niya itataboy, hindi niya itatakwil, tutulungan ng ating Panginoon. At magtatagumpay pa rin tayo sa buhay na ito. Amen po ba? Sa 37 po ng Psalm 18, 36 and 37, sabi dito, you protect me with your saving shield. You have stooped to make me great. Bumaba ang Diyos sa lupa. Ito na yung pinakamababa no, kalagayan. Kaya minsan binabanggit, o dapat nakaapak ka pa rin sa lupa kung ikaw man ay itinataas na pro-promote. Di ho ba? Pero ang Panginoon, ginawa po niya. Hindi niya inilintana yung kanyang pagiging Diyos, but He chose to take the form of a servant. Siya po ay nagkatawang tao. And He stooped to make us great. Sabi ng 37, you give me a better way to live. So I live as you want me to. A better way to live. Tinuturo ng Panginoon sa atin yung better way kung papaano tayo mabubuhay sa mundong ibabaw na ito. It is God's making Himself small that causes us to be made great. Nagpakababa ang Panginoon upang ikaw ay itaas. Namatay sa krus upang ikaw ay mabuhay. Siya ay nagmistulang, inako niya ang lahat ng sakit upang ikaw ay gumaling. Para sa kapakanan natin lahat. Diba? Naranasan mo yung increase, prosperity. Why? Because of God's gentleness. Siya po ay nahirapan upang hindi ka na mahirapan sa mga kasalanan, sa mga atake ng kaaway. Araw-araw, we are being attacked by the enemy. Our family is being attacked by the enemy. Our resources are being attacked by the enemy. But praise God, God is willing to help us, enable us to prevail in our daily battles. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya si David, di ba? Kaya sobrang niyang ina-ascribe na yung kanyang greatness ay dahil sa goodness ng Father in heaven. Alam natin, dami niyang kinaharap na laban. Bloodshed, pinagtagumpay siya ng Panginoon. Kaya hindi siya ang pinagtayo ng temple. Kasi maraming dumanak na dugo. Sa panahon ni David, sa kanyang pakikipaglaban. Kaya ang nagtayo ng temple, yung kanyang anak na si Solomon. Pero ang laging sinasabi ni David, Lord, because of you, you enabled me to prevail. You had made me great, Lord. David acknowledges that fact. Ano man ang narating natin sa buhay, mga kapatid, mga magulang, lagi nating sasabihin, it's not because of us. It's because of the Lord. It's because of His mercy and love that we are still standing. Amen po ba? Palapakan natin ng malakas ang Panginoon. Nung kinaharap niya si Goliath, hindi siya yung isang paslit. Isang batang paslit. Diba? Anong gamit ni David? Slingshot, tirador. Makakapatay ba yun, tirador? Ang laki-laki ni Goliath. Warrior pa. Hinahamon sila. Pero si David, kaya malakas ang loob niya, he knows his God. Di ba? Kilala niya ang Diyos niya. Church, kilala po ba natin ang Diyos natin? Parang mahina, parang di kayo sure. Kilala niyo ba talaga ang Diyos natin? Diyos siyang matagumpay. Diyos siyang nagpapagaling. Diyos siyang nagpapala. Diyos na hindi talunan. Amen! Come on, give the Lord your best clap offering.
Pakiramdam mo parang talo ka, ape, etc. Tandaan po natin, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ating pinagdaraanan. David ascribes all his own greatness to the condescending goodness of his Father in heaven. How marvelous has been our experience of God's gentleness. Diba? Pinapakita yung kanyang gentleness sa kanyang pagdidisiplina. Kaya nga ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Sa ibang translation, self-control. Sa ibang translation, discipline. Disiplina. Ano po? I-embrace natin ang disiplina ng Diyos. Kapag kinokorek tayo, wag tayong pasaway. Hello? Pwede bang pakitignan yung katabi? Pakitanong, kapatid, pasaway ka ba? Hindi yan pasaway, no? Pag kinokorek tayo ng Panginoon, wag tayong pasaway. Sumunod ho tayo. Siya ang ating Father, ang mga tatay, kaya pinapalo ang anak, pinapagalitan, kinokorek kasi mahal niya. Hello, mga tatay? Happy Father's Day. 'Di ba? Kaya mo sinasabihin kasi mahal mo, ayaw mong mapariwara, ganun din ang Diyos. Kaya wag tayong magtampo sa Panginoon. Kung minsan tayo ay dinidisiplina. How gentle has been His corrections. How gentle His forbearance. His teachings, yung kanyang pagtuturo. Lahat ng commands ng Panginoon, wag nating piliin. Ito lang yung gusto ko. Kasi ito, okay to maganda, puro pangako, puro blessing, about prosperity, about healing. Pero pag sinabi ng Lord, ninanakawan niyo ba ako? Pwede ba nating nakawan ng Diyos? Yes, ninanakawan niyo ako sa pamagitan ng inyong ikapu. Yan. Ako, ito naman si Lord. Wala na nga akong pera, kukunin pa yung aking 10%. Wala nga akong trabaho ngayon. Ang hindi natin alam, yun ang susi. Gusto kasi ni Lord na mabless ka ng todo-todo. Amen po ba? Kung naniniwala kayo, lakasan nyo ang palakpak nyo. That when you give, you will receive abundantly. Ano po? Overflowing yung blessing na pinapangako ng ating Panginoon. Di ba? Our God is a generous God. Kailan ba inisip ng Diyos? Kailan ba hindi Kanya inisip? At kailan ba niya inisip o hinangad na wag kang mabless? Gusto ng Lord, namatay na nga siya para sa atin He gave His all. Ang hinihingi lang niya, 10%. Tapos ayaw natin. We don't want to obey, we don't want to follow. Sabi ng Lord, maglingkod ka, share the gospel, share the word, pray. Diba? Yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, pray. Di ho ba? Sa ibang translation daw po, thy gentleness, thy discipline, no? Or thy fatherly correction had made me great. Sa Septuagint translation. Sa Chaldean paraphrase, it reads, thy word had increased me. No po? Increase me. Sabihin, lumalago ako because of your corrections. Kaya kapag kinokorek ang mga anak, huwag magtatampo. Ano ho? Hello mga anak, kaway-kaway naman dyan mga anak. Ano? Huwag magtatampo, huwag magagalit dahil ang ibig sabihin niyan, mahal na mahal kayo. Sabi ng Hebrews chapter 12 kaya kayo kinokorek kasi hindi kayo bastarda, hindi kayo bastardo, hindi kayo illegitimate children, kayo ay mga anak. Kaya kayo pinapalo dahil mahal kayo. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? So, disiplina sa sarili. So, tayo po ay lumalago, tayo po ay nagtatagumpay because we have experienced God's discipline. Third, the power of God's gentleness. Pangatlo, pakibasa natin, God's gentleness makes us wise. Wow! Ganda pala ng gentleness ng Panginoon. Pinapatalino ka.
Pakisabi ulit sa katabi, pakitignan yung katabi nyo, kapatid. Gusto mo bang maging matalino? Marami daw ngayon ay BO. Diba? Ang dami daw ngayon. Ay nako, nagkalat. At minsan nasa social media. At yung iba, ang bilis paniwala sa mga post. Nadaling matangay ng mga peking news. Di ba? Saan ang daling matangay ng mga disinformation? So, ang kahinahunan ng Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng gabay para tumalino tayo. Di ba? Ang galing ano po. So, sabi po ng James 3:13 and 17, basahin po natin. Sabay-sabay po, malakas. Are there those among you who are truly wise and understanding? Then they will show it by living right and doing things with a gentleness that comes from wisdom. Verse 17, pakibasa natin. But the wisdom from above is first pure, malinis. Ang tunay na karunungan, malinis. Hindi ka nag-iisip ng masama, pangit, marumi sa iyong kapwa. At yun ang nakikita natin ngayon. Kaya yung away, bangayan, conflicts na yan. Can you imagine? Dalawa ang Senate President. Sino ba talaga? Pati tao naguguluhan. Wala yung wisdom eh. Alam niyo po, ang tindi ng revelation ng Lord dito sa akin nung ako po'y nag-aaral. Pinag-aaralan ko. Ano po? Kailangan maging discerning ang mga Kristiyano. Hindi lahat ng provocation ay papatulan mo. Hindi lahat ng post ay sasagutin mo. Lalo na pag Christian ka. Hindi necessarily Jael ka, Kristiyano ka. Ano po? Yung nakikipag-away, tapos minsan nagsasalita na ng hindi maganda. So, ang karunungan na galing sa Panginoon ay malinis. Ano po? Gentle. Reasonable. Diba? Yung iba napaka-unreasonable ng mga sagot. Mali ang mga sagot. Mali ang mga binibida. Mali ang kwento. Mali ang mga narratives. So, ang tunay na karunungan ay full of mercy. Yan ang wisdom that comes from above. Puno ng kahabagan at mabuting bunga. Mabubuting bunga. Magagandang gawa. Impartial. Hindi unfair. Di ba? Patas. Ang karunungan na galing sa Panginoon, ito ay patas. Hindi unfair. Walang injustice. Walang unrighteousness. Walang falsehood. Ano po? Sa karunungan na ibinibigay ng Panginoon at walang hypocrisy. Walang pagpapaimbabaw, walang pagkukunwari. Kasi kung titignan po natin, yung mga pagpapaimbabaw, pagkukunwari, impartial, ay yung partial, pagiging unjust, yan daw ay karunungang hindi nagmumula sa Diyos. Sabi ng Santiago 3:15 hanggang 16, ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa diablo at hindi sa banal na espiritu. Verse 16 ng James 3, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit. Sabi niyo, pagkainggit. Alam niyo, ang isang dahilan kung bakit yung mga kaguluhan at yung mga kasamaan sa daigdig, di lang naman sa Pilipinas, ano po, yung mga kasamaan sa daigdig, dahil sa pagiging mainggitin. Sa mga tunay na Kristiyano, wag na tayong mainggit, bawal ang mainggitin. Dahil ang mainggitin ay hindi papasok sa langit. Gusto ba nating pumasok sa langit? Sure? Di ba? Huwag mainggitin. Pakitignan yung katabi, sabi nyo kapatid, ayokong maging mainggitin. Di ba? Ang mga inggitera, makasarili. Sabi dito, pagka makasarili, naroon ang kaguluhan. Naroon ang lahat ng uri ng kasamaan. Selfishness. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay.
Yan po ang karunungan. May malinis na pamumuhay. Ano pa po? Maibigin sa kapayapaan. Sabihin niyo, maibigin sa kapayapaan. You love peace. Diba? You pursue peace. Mahinahon. Pakisabi, mahinahon. Sa verse 17, James 3, sa Tagalog, binabasa ko po. Sabihin niyo, masunurin. Tignan uli ang katabi. Ikaw ba yon? Pakisabi, ikaw ba yon? Masunurin, mahinahon. Maibigin sa kapayapaan, hindi pala away, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran. Yan, ayaw ng Diyos ng may favoritism, pati po sa mga nanay at tatay. Huwag po yung maging favorite yung isa, kasi magaling, kasi matataas ang grades. No? Wag, bawal ho yun, ayaw ng Lord. Pinapaboran natin yung isa, tapos yung isa ay parang nagiging kawawa, kaya may mga rebellious na mga anak because of favoritism. At hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Ikaw ay nagiging peacemaker kapag ikaw ay mahinahon dahil mayroon kang tamang karunungan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. We must not drift away from humble works. Ang tunay na pagiging marunong, you do not drift away from humble works sa mga ipinapagawa ng Panginoon. Work for Jesus and Jesus will work with you. Pray with Jesus and Jesus will pray through you. The more you forget yourself, the more Jesus will think of you. Minsan tayo, sinasabi natin, Lord, lagi na lang sila pinag-pray-pray namin. Lagi na lang si ganito. Lagi na lang ang bansa. Lagi na lang ang aming mga government officials. Lagi na lang pinag-pray-pray ang mga leaders sa church, ang JIL, leadership. Paano naman kami? Minsan sinasabi ko sa mga prayer warriors, sabi ko, huwag kayong mag-alala. Tandaan nyo, the more you forget yourself, the more Jesus will think of you. Habang ikaw ay nananalangin sa iba, minsan nakakalimutan mo na ang sarili mo, tandaan mo, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Nakahanda na ang pagpapala para sa iyo. Hello? Amen po ba? Yan po. The more we empty ourselves, the more room we give God to fill us. And let there be no pride nor vanity in the work. Huwag magko-complain. Huwag magrereklamo. Gawin mo lang kung anong pinapagawa ng Diyos. Di po ba? Sabi ko nga, nakatatlong meeting ako. Anong oras yun? 8:30 dito, 9 o'clock. 3:00 ho yun doon. Kasi 6 hours ang time difference. Ano po? So, nasa labas po kami. So, nakiconnect muna ako sa isang coffee shop para makapag-meet. Kasi alam niyo po, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, sangkatutak ang dahilan. Amen po ba? Kung ayaw mo. So nagmi-meeting po ako. Sabi ko, hindi na ako magbubukas ng camera. Nakiconnect lang ako dito sa coffee shop. Pero sinikap ko. Pagkatapos na i-meet sa ganito, sa operation, dito naman sa Laguna. Tapos minute ko ulit ang district. Tapos tawag po ako. No po? But I love doing my job. Di ho ba? Ganda nga po, nakaka-inspire din po ang mga churches doon po sa Southern Europe, Southern and Eastern Europe. Napaka-aayos din ang mga churches. Napakarami na nilang nabiling churches, na ipatayong churches. Nakakatuwa, nakaka-inspire din po. Na kahit sila'y nasa malayong lugar, napakahirap mangalap ng mga Pilipino. Sa ibang bansa nga po, para ka raw, ano bang tawag dito, humihila ng bayawak doon sa kuweba. Di ho ba? Pero sa atin, ang dami. Nandyan lang, nagkalat. Ang mga dapat i-win. Pakitignan yung katabi. Sabi nyo, kapatid, humayo tayo. Ayaw tignan yung katabi, Pakitignan po yung katabi natin. Sabi nyo, kapatid, maglingkod na tayo.
Yan ay isang matalinong gawain. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ng Ephesians 5:15, 16, be careful then how you live, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Diba? Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. The gentleness of God makes us wise. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Sinasamantala ang lahat ng pagkakataon sapagkat masama ang takbo ng panahon. Masama ang panahon, yung nakikita natin. We are in these evil days. Huwag kayong magtataka. Nasa Bible ho yan. Pero ang utos ng Lord sa atin, maging matalino tayo. Maging discerning. Amen po ba? Hello? Are you still there? Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. So patuloy lang na maglingkod, manalangin. Yung hindi natin kaya, hayaan natin ang Diyos ang gumawa kaysa masira ang mga patotoo natin. Di ho ba? Hindi po masama. Galit tayo sa mali, galit tayo sa kasalanan, galit tayo sa korupsyon. But we have to do it in a manner na hindi naman nasisira ang ating mga patotoo. Are you still there? Dahil alam ko, kung mahal na mahal natin ang bansa natin, mas mahal na mahal ng Lord ang ating pamahalaan, ang ating bansang Pilipinas. Tama po ba? So therefore, let us connect to God. Pray unto God. God said in Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you, and I will show you. Yun matindi doon yung show you Great and mighty things. Minsan, ang hinihingi lang natin, answer. Sumagot ka lang, Lord, okay na? No, God will even and is able to show great and mighty things which we do not know. Yun yung mamamangha ka. Bakit? Nanalangin ka, tumawag ka. Prayer is power. Amen. Palapakan natin ang Lord. You connect to God. You touch the heart of God. You touch the throne of God. Kapag tayo po ay nananalangin. Amen. Hallelujah. Ikaapat and the last, the power of God's gentleness. God's gentleness brings healing. Wow. Nakakagaling ang kahinahunan ng Panginoon. Amen po ba? May sakit ka, may karamdaman ka. God's gentleness heals. Sabi nung theme natin, breakthrough, gentleness that heals. Kahit anong klaseng sakit, hirap ng kalooban, hirap ng puso, hirap ng damdamin, kayang pagalingin ng ating Panginoon. Tingnan natin ang Matthew 11:29. Pakibasa po natin, sabay-sabay. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Tanyo ang Panginoon, sa Matthew 11:28, bago po itong 29, ang ganda, ito very familiar tayo sa Matthew 11:28. Sabi dito, then Jesus said, come to me, all of you. Sabi natin, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. You can see the invitation. It's not just for the elite. It's not just for the wise. It's not just for the rich, but all. The invitation is for all. The invitation to come to Jesus is for everybody. Sa'yo, sa akin, para sa atin. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. And what is the offer? I will give you rest. I will give you healing. I will give you your miracle. I will give you your blessing. Wow! Grabe ang Diyos.
Nag-aanyaya siya sa lahat ng tao, lalo na sa mga napapagal at nabibigat ang lubha. Nabibigatan ka ba? Napapagal ka ba? Natatakot ka? Nahihirapan ka? Parang gusto mo nang sumuko? Gusto mo nang mag-give up? Sabi ng Lord, come, halika. Itcha mo sa akin yung mga pasanin mo. Ganun po ang ibig sabihin nun. Na ini-invite ka ng Lord, yung dala-dala mong mabigat, ibigay mo sa Kanya. Minsan daw, mayroong isang mama, dala-dala ng may sako, ang bigat-bigat ng dala niya, nadaanan ng isang sasakyan. At inoferan siya, sumakay na po kayo dito, manong. Sumakay doon sa likod ng pick-up. Tapos nakasakay na sa likod ng pick-up, dala-dala pa rin yung mabigat na sako. Hindi niya binababa. Meron pang ganon? Dala-dala pa rin niya. Nasa balikat pa rin niya. Nakita nung driver, sabi niya, manong, ibaba niyo na po yung dala niyo para hindi kayo mahirapan. Marami pong tao, ganon. Sabi ng Lord, halika anak, bigay mo sa akin ang problema mo. Lalapit naman kay Lord, pero hindi naman talaga ibinibigay, pinapasan pa rin. Kaya hindi pa rin makatulog, hindi pa rin mapakali. Mga magulang, mga kapatid, sabi ng Panginoon, lumapit kayo at ibigay nyo ang lahat ng inyong mga dalahin at pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen po ba? Alam niyo po, sa totoo lang, ang hirap, kasi medyo may jet lag po, lakas ng jet lag, Ako po ay walang tulog, magdamag. Pero praise God sa kanyang gentleness, sa kanyang goodness. Sabi nila, Sister Nelly kanina, Sister Mel, hindi naman halata, Pastora, dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon, pinapalakas tayo. Siyempre, hindi ko sinasabing lahat gagawin natin ito. Pagkailangan lang talaga, kasi tawag ng tungkulin at pagmamahal sa Panginoon. And praise God, God is sustaining my strength for His glory. Palapakan natin ang Panginoon. So sabi po dyan sa 29 naman, take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Ang ating Diyos ay ating gentle shepherd. Yung kanyang pamatok ay magaan. Hindi ka bibigyan ng problema, hindi papayagan ng Diyos pala. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng problema. Minsan pinapayagan niya. Ang dyablo ang sanhin ng lahat ng iyan. Minsan pinapayagan ng problema na dumating sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, sapagkat magaan ang aking pamatok. Diba? Gentle. Hindi ka bibigyan ng Panginoon. Hindi niya pahintulutan ang pagsubok na hindi mo kaya. Pakitignan yung katabi, sabi niyo, kapatid, ano bang pagsubok meron ka ngayon? Kaya mo yan. Dahil kay Lord. Amen po ba? Sino ang nag-agree? Gentle heart. Napaka mapagmahal ng puso ng Panginoon. Ilang beses tayong nagkamali, pag lumalapit tayo sa Kanya, pinapatawad tayo. At huwag niyong isipin, di na kayo mahal ni Lord. Mahal na mahal pa rin kayo ng Panginoon. The more na nasasaktan ka, the more na may sakit ka, the more na nahirapan ka, the more na napapagod ka, the more na lumapit ka sa ating gentle shepherd. Amen po ba? And He has gentle hands, ready to touch you, ready to heal you. Sabi po ng Isaiah 40, Verse 11, lapit na po akong matapos, pakibasa natin sabay-sabay. He shall feed His flock like a shepherd. He shall gather the lambs with His arm and carry them in His bosom, and shall gently lead those with young. Our good shepherd is a dedicated person. Hinahanap niya yung mga nawawala at mga nagwawala. Hello? Hinahanap niya ang mga naliligaw. He searches for the lost. He heals the sick and bandages the wounded. Pinapagaling niya yung mga may sugat.
sugat ng damdamin, sugat ng kalooban. Inaabot ng Panginoon, cares the lambs with gentleness. Yan ang ating gentle shepherd. Siya po ang ating shepherd, the shepherd of our souls, no other than our Lord Jesus Christ. Kaya pala inawit ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kapag ang Panginoon ang ginawa nating pastol ng ating buhay, hindi na tayo mangangailangan pa. Hindi tayo magkukulang. Sabi nga ni Brother Eddie sa isang translation, the Lord is my shepherd, I have everything I need. True. Napatunayan nyo na po ba yon? I have everything I need. Parang wala ka nang hahanapin pa. Kaya pinag-pray-pray mo na lang ang church, ang bansa. Minsan di mo na pinag-pray-pray ang sarili mo. Minsan nga po, sabi ko kanina, pumunta ka sa grocery or what, sabi ko, Lord, anong kailangan namin? Sabi ko, parang wala naman. May sabon, may toothpaste, no? May lahat. Yung bigas namin, yung 5 kilos, 2 buwan. No po? Madalang magsaing Ganun po ang Diyos. Kahit minsan di mo hinihingi, binibigay ng Panginoon. Dahil ang Diyos natin, He is our shepherd. Hindi tayo pagkukulangin. Ganda po, i-memorize nyo po yung Psalm 23. I-memorize nyo po yun. Ano po? The Lord is my shepherd. Siya ang umaakay sa atin sa malinis na batis. Dinadala tayo doon sa maberdeng pastulan. It speaks of prosperity, blessing. Malinis na batis, it speaks of refreshment. Diba? Inaakay tayo sa righteousness for our soul's sake, sa katuwiran niya. At kung tayo man ay madaan doon sa bangin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me, Lord. Sasamahan mo ako. Kasama natin ng Diyos. Hello? Alam ba natin yon, mga kapatid? Parang hindi kayo naniniwala, hindi ako kumbinsido. Kasama natin ang Diyos araw-araw. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka mapapahamak sa bangin. At alam niyo po, ang shepherd, mayroon siyang staff, di ho ba? Kaya yung ano kanina sa ating design, di ba? Mayroon siyang staff. Mayroong purpose ho yun. Kapag yung mga tupa ay sabi, diretso lang, straight, susunod. Dapat nasunod sa pastol, nasa likod. Nasunod ba sa pastol? Ang mga tupa. No. Pag hindi nasunod, pupunta doon sa kanan. May mga pasaway meron talagang ganon. Di ba? So ang gagawin ngayon, yung staff, kakalawitin, dito. Yan. Dito, mapipingot ang tenga. Dito kayo, para hindi kayo mapahamak dyan. Baka kayo'y masila ng mga leon. Iho ba? So, ganun ang ginagawa ng pastol. Kaya, sabi ko nga sa inyo kanina, kapag may sinasabi ang pastol ay makinig. Pakisabi sa katabi, kapatid. Tanyo, hindi ka pinapansin ng katabi mo di ba? Hindi ka pinapansin. So, pakisabi, kapatid, makinig tayo sa ating dakilang pastol, ang ating good shepherd, ang ating Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang Panginoon. Iniingatan niya ang kanyang mga tupa. So ang sabi po dyan, when Jesus is at hand, no one is beyond hope. No matter how hopeless they may believe their lot to be. So kapag ang Panginoon, ang ginawa nating pastol ng ating buhay, may pag-asa po tayo, may pagpapala tayo, may kapayapaan tayo, may kagalingan po tayo. Palapakan natin ang Panginoon. And last slide, pakibasa nga po natin ito, last slide. Our life has no meaning unless we look at Christ in His poverty, in His gentleness, in His humility. Walang saysay ang buhay natin kung hindi natin nire-recognize
ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Na siya ay nagpakumbaba, na siya ay nagmistulang isang mahirap upang ikaw ay sumagana. Na inako niya ang lahat ng sakit upang ikaw ay gumaling. Naghirap siya upang ikaw ay makaranas ng kapahingahan. Namatay siya upang ikaw ay mabuhay. What a beautiful display of humility. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, your best clap offering to God. It is beautiful to see the humility of Jesus, the gentleness of Jesus. Tumayo po tayong lahat as we sing that old song, Shepherd of my soul, I give you full control. Lahat po ng nagnanais na itouch sila ng ating shepherd na ito, I am inviting you to come forward. Ang Diyos natin na mahinahon, ang Diyos natin na ating pastol, kakalingain ka niya, itatouch ka niya if you want to experience and receive that touch of our shepherd, our great shepherd. Just come forward with all your hurts, with all your pains, with all your confusion. Come to Jesus. Yes. Come to God with all your pains, with all your lack, with all your confusion, and step into the peace. Step into the blessing that God is preparing for you. Di po ako mag-pray-pray ng matagal, mabilis lang. Gesture of faith. Ito po'y pagpapahayag lang ng ating pananampalataya. You can come forward at habang inaawit natin, siya ang pastol ng ating buhay, Shepherd of my soul. As we sing that song, hallelujah for the glory of God. My soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a Lord, pinipili namin ikaw. Pinipili namin makinig sa'yo. Pinipili namin lumapit sa'yo ngayong umaga. Once again, Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. I will go. Be in a quiet pasture. In a quiet Sa kasaganaan man, sa pagsubok, alam namin hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Oh, Jesus! Shouldn't be a mighty mountain. Mabigat man na pagsubok, kabundok na problema, God is able to deliver you. Woo! You will prevail! Hallelujah! In a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the
mga buhay, sa aming mga puso. Patuloy ka naming kinikilala bilang aming pastol, dakilang pastol ng aming mga kaluluwa. Kahit anong pagsubok ang aming kakaharapin, should we face a mighty mountain of problems, mighty mountain of sickness, Lord, we know and we believe that the shepherd of our soul will be on our side. He will be our guide. He will heal us. Panginoon, hipuin mo ang iyong mga anak ngayong umaga. Come on, you can pray to God. I give you time to pray. Personal na panalangin. Sabihin niyo po sa Panginoon lahat ng nararanasan niyo. Lahat ang problema niyo. At ipagkatiwala niyo ang buhay niyo. Pagkatiwala niyo ang lahat sa Panginoon. Come on. Come on. He's listening. He's here. He's touching you. He's healing you. Yes. He's opening the floodgates of heaven for you. Yes. Hallelujah. Come on. Oh, Just make Him your Lord. yes. Make Him your Savior. Yes. Make Him your Master. Follow Him. Obey Him. Serve Him. Yes, Lord. Worship Him. Yes, Lord. And love Him with all your heart, soul, mind, and strength. God will never forsake you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Patuloy kang magtiwala sa Kanya, hindi ka mabibigo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito for your gentle touch, for your gentle hands, for your gentle heart. Thank you, Lord, for everything. We love you. Bless this congregation. Salamat sa bukas na langit. Yes. Come on, just claim right now the answer to your prayers. Yes. Yung lahat ng inusal niyong panalangin, personal na Receive it, panalangin, Lord. tanggapin niyo na po ang sagot. Sinagot na ng Amen. ating Panginoon. Come Thank you, on, Lord. receive it. Receive it by faith. Yes. Yes. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord. Amen. I receive, I believe, I have it. Lord. Yes, Receive it is mine. Jesus. Thank you, Lord, for your Jesus. promises. Amen. Salamat, Panginoon, hindi kami uuwi na bigo. Kami ay uuwi na matagumpay, pinagpala ng aming Panginoong Jesus. Pinagaling sa lahat ng sakit at karamdaman. To you alone we give the praise and the glory. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say and agree, amen, and amen, and amen. The best clap of praise to God.